Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Nagbabala ang National Oil Corporation ng Libya na maaari nitong ideklara ang estado ng force majeure at ganap na itigil ang lahat ng operasyon sa pinakamalaking refinery ng bansa sa Zawiya. Ang babalang ito ay inilabas matapos ang sunod-sunod na mapanganib na pag-atake ng drone sa mga estratehikong pasilidad ng langis sa lungsod. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa opisyal na ulat ng NOC, ang pinakahuling pag-atake ng drone ay direktang tinarget ang isang planta ng paghahalo at pagpuno ng mga produktong langis na pinapatakbo ng Zawiya Oil Refining Company. Ang mapangahas na insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa seguridad ng mga manggagawa at sa buong industriya ng langis sa bansa, lalo na't ito na ang ikatlong pag-atake sa loob lamang ng maikling panahon mula Linggo hanggang Lunes. Bumagsak ang drone malapit sa pangunahing tangke ng langis at sa malawak na sistema ng mga tubo na ginagamit sa paggawa at pagproseso ng iba't ibang produktong langis para sa lokal na merkado. Bagaman napakadelikado ng lokasyon ng insidente, sa kabutihang palad ay walang iniulat na nasugatan o malubhang pinsala sa ari-arian sa partikular na pag-ataking ito, ayon sa inilabas na pahayag ng mga lokal na opisyal at pamunuan ng refinery. Ang refinery sa Zawiya na matatagpuan humigit kumulang 40 kilometro sa kanluran ng kabiserang Tripoli ay may kapasidad na umabot sa 120,000 bariles ng krudo bawat araw. Bukod dito, konektado rin ito sa Sharara Oil Field na nagpapadala ng humigit kumulang 300,000 bariles kada araw, kaya naman napakahalaga ng papel ng pasilidad na ito sa pangkalahatang produksyon ng enerhiya sa Libya. Sa kasalukuyan, ang Zawiya ang itinuturing na pinakamalaking aktibong refinery sa buong Libya dahil hindi pa rin gumagana ang isa pang malaking planta sa Ras Lanuf. Ang anumang pagkaantala o tuluyang paghinto sa operasyon nito ay maaaring magdulot ng matinding krisis sa supply ng gasolina para sa mga mamamayan at magpahina sa ekonomiya ng bansa na lubos na umaasa sa kita mula sa industriya ng petrolyo at iba pang likas na yaman. Kinumpirma ng National Oil Corporation na ang huling pag-atake noong Lunes ay ang ikatlong beses na tinarget ang mahahalagang pasilidad nito sa Zawiya sa loob lamang ng 2 araw. Ang sunod-sunod na mga insidenteng ito ay nagdulot ng hinala na maaaring may koordinasyon sa likod ng mga pag-atake, bagaman wala pang opisyal na kumpirmasyon kung sino ang responsable. Noong Lunes, isang malaking sunog na may kasamang makapal at nakalalasong usok ang sumiklab sa isang tangke ng gasolina sa dipo ng langis sa Zawiya matapos itong direktang tamaan ng drone. Ang nakatatakot na eksenang ito ay nagdulot ng matinding pagkataranta sa mga residente sa paligid at nagpakita ng lumalalang banta sa seguridad ng buong kompleks na pang-industriya. Ayon sa pahayag ng Brega Petroleum Marketing Company, ang nasabing tangke ay pagmamay-ari ng kanilang kumpanya at naglalaman ng milyon-milyong litro ng gasolina bago ito tuluyang masunog at gumuho. Agad na rumesponde ang mga bumbero upang kontrolin ang apoy, ngunit ang pinsala ay nagdulot ng malaking hamon sa distribusyon ng gasolina sa mga lokal na merkado at nagpalala sa pangamba sa posibleng kakulangan sa supply. Kinumpirma rin ng Ministry of Oil ng Libya na ang tangkeng pagmamay-ari ng Brega ay naglalaman ng humigit kumulang 4.5 milyong litro ng gasolina bago ito tuluyang gumuho dahil sa tindi ng apoy. Ang pagkawala ng ganito kalaking supply ng gasolina ay maaaring magdulot ng pansamantalang kakulangan sa ilang lokal na istasyon ng petrolyo at makaaapekto sa pang-araw-araw na transportasyon ng mga mamamayan. Idinagdag pa ng ministeryo na ang serye ng mga pag-atake ng drone ay hindi lamang tumarget sa Zawiya Oil Complex at Refinery, kundi pati na rin sa isang desalination plant sa lugar. Ang pag-atake sa naturang pasilidad ay nagpapakita ng posibilidad na maapektuhan maging ang supply ng malinis na tubig ng mga mamamayan, isang seryosong banta na maaring direktang makaapekto sa kabuhayan at kalusugan ng komunidad. Dahil sa tindi ng sitwasyon, naglabas ng hiwalay na pahayag ang NOC kung saan idineklara nito ang isang estado ng matinding emergency sa buong lugar ng Zawiya. Nanawagan din ang korporasyon sa mga pambansang awtoridad na mabilis na mamagitan at magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy kung sino ang nasa likod ng mga mapanganib na pag-ataking naglalagay sa buhay ng mga inosenteng.
manggagawa sa malaking panganib. Samantala, kumalat sa iba't ibang plataporma ng social media ang mga hindi pa nakumpirmang kuha sa video na nagpapakita ng dambuhalang apoy at makapal na itim na usok na bumabalot sa himpapawid ng Zawiya. Mabilis na kumalat ang mga larawang ito at nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga mamamayan ng bansa, pati na rin sa mga pandaigdigang tagamasid na nag-aalala sa katatagan ng supply ng enerhiya. Sa kabila ng mga pag-atake, kinumpirma ng 2 inhinyerong nagtatrabaho sa loob ng refinery na nagpatuloy pa rin ang operasyon ng walang suspensyon noong Lunes. Ipinapakita nito ang katatagan at dedikasyon ng mga manggagawa sa gitna ng panganib, ngunit nagbabala ang pamunuan ng NOC na hindi nito maaaring isakripisyo ang kaligtasan ng mga tauhan kung magpapatuloy ang ganitong uri ng agresyon. Noong madaling araw ng Sabado, isa pang drone ang bumagsak sa isang tangke ng hindi pa napoprosesong naphtha sa loob ng parehong refinery na nagdulot ng pagtagas ng kemikal. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos ang mga tauhan upang kontrolin ang pagtagas bago pa ito magdulot ng mas malalang sakuna o malaking pagsabog sa pasilidad na maaari sanang ikamatay ng marami at makapinsala sa kapaligiran. Ang sitwasyong ito sa Libya ay nagaganap sa gitna ng isang marupok na kalagayang pangseguridad sa bansa, kung saan ang iba't ibang paksyon ay patuloy na naglalaban para sa kontrol sa mga likas na yaman. Ang banta sa Zawiya ay hindi lamang isang lokal na isyu, kundi maaari ring magkaroon ng impluwensiya sa pandaigdigang presyo ng krudo na nakararanas ng kawalan ng katiyakan dahil sa mga tensiyong geopolitikal sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang grupong umaako ng responsibilidad sa mga naganap na pag-atake gamit ang drone. Hindi rin tinukoy ng mga otoridad ng Libya kung sino sa tingin nila ang nasa likod ng mga insidenteng ito na lalong nagpapahirap sa paghahanap ng hustisya at pangmatagalang solusyon sa seguridad, habang patuloy na nabubuhay sa pangamba ang mga manggagawa sa loob at labas ng kompleks ng langis. Kung tuluyang ipatutupad ng NOC ang force majeure o sa pilitang paghinto ng operasyon dahil sa pambihirang kalagayan, maaari nitong ihinto ang lahat ng produksyon. Ito ay magiging isang malaking dagok sa ekonomiya ng Libya, na lubos na umaasa sa kita mula sa langis upang pondohan ang mga pangunahing serbisyong pampubliko, kabilang ang kuryente, kalusugan at edukasyon para sa mga mamamayang kasalukuyan nang nahaharap sa matinding krisis sa pamumuhay. Ang mga pandaigdigang eksperto sa enerhiya ay nagpapahayag na ng pangamba sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo kung tuluyang mawawala sa merkado ang supply mula sa Zawiya. Dahil dito, nanawagan na rin ang ilang pandaigdigang organisasyon para sa kapayapaan at proteksyon ng mga infrastrukturang sibilyan na nagsisilbing haligi ng kabuhayan ng milyon-milyong mamamayan sa Hilagang Aprika. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang mga pasilidad ng langis sa Libya ay naging target ng mga armadong grupo. Sa nakalipas na mga taon, ang industriya ng petrolyo ay madalas na ginagamit bilang kasangkapan sa pampulitikang negosasyon at labanan sa kapangyarihan na nagiging sanhi ng pabago-bagong produksyon ng krudo at kawalan ng tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan na naisa ng tumulong sa bansa. Sa pagtatapos, nananatiling nakatutok ang buong mundo sa magiging desisyon ng pamahalaan ng Libya at ng NOC sa mga susunod na araw. Ang kaligtasan ng mga manggagawa at ang katatagan ng supply ng enerhiya ang nakasalalay, merkado at bawat oras ay mahalaga upang maiwasan ang isang ganap na krisis sa enerhiya na maaring magdulot ng mas malalim na kahirapan sa bansa at magkaroon ng epekto sa pandaigdigang merkado. Isang matinding balita ang yumanig sa rehiyon ng Odessa kamakailan nang bumagsak ang isang MiG-29 fighter jet ng Ukraine habang nakikipaglaban sa malawakang pag-atake ng Russia. Ayon sa ulat ng militar, ang insidente ay naganap noong ika-10 araw ng Agosto habang sinusubukan ng eroplano na harangin ang mga papasok na banta mula sa himpapawid. Agad nitong nakuha ang atensyon ng buong mundo dahil sa kahalagahan ng eroplanong ito sa depensa ng bansa. Kinumpirma ng Air Force Command ng Ukraine na nagkaroon nga ng isang matinding emergency situation sa loob ng fighter jet habang isinasagawa ang operasyon. Sa kabutihang palad, matagumpay na nakapag-eject ang piloto bago tuluyang sumabog ang eroplano sa lupa. Siya ay agad na nailigtas ng mga rescuer at kasalukuyang ginagamot sa isang pasilidad medikal habang patuloy na iniimbestigahan ng mga awtoridad ang sanhi. Mabilis na kumalat sa mga social media platform ang mga video na kinunan mismo ng mga lokal na residente sa Odessa na nagpapakita sa mga huling sandali ng eroplano.
Sa mga kumalat na kuha, makikita ang MiG-29 na naglalabas ng makapal na usok habang umiikot at mabilis na bumababa patungo sa lupa. Ang nakakapanghilakbot na eksenang ito ay nagpapakita ng matinding pinsalang natamo ng fighter jet bago ito bumagsak. Batay sa mga paunang pagsusuri at datos ng militar ng Ukraine, ang insidente ay naganap habang nagpapakawala ang MiG-29 ng isang air-to-air missile upang harangin ang target ng kaaway. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng malubhang aberya sa sistema ng armas na nagdulot ng biglaang sunog sa makina. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang piloto sa buong sistema ng eroplano sa loob lamang ng ilang segundo. Bago tuluyang magpasya na mag-eject, sinubukan pa ng piloto na isalba ang mamahaling fighter jet at ilayo ito sa mga mataong pamayanan upang maiwasan ang pinsala sa mga sibilyan sa lupa. Ngunit samantala may ibang bersyon ng kwento ang lumabas mula sa panig ng Russia. Ang sikat na Russian military blogger at dating piloto na kilala sa tawag na fighter bomber ay nagpahayag na posibleng tinamaan ng missile ang Ukrainian jet mula sa kanilang sariling panig. Idinagdag pa niya na maaaring ito ay isang kaso ng friendly fire o aksidenteng pagbaril ng sarili nilang air defense system dahil sa kaguluhan. Ang pagbagsak ng MiG-28 ay naganap sa gitna ng isa sa pinakamalalaking serye ng pag-atake ng Russia gamit ang mga makabagong drone at missile. Sa ulat ng Air Force ng Ukraine, nagpakalat ang Russia ng isang KH-59 o KH-69 tactical cruise missile, 3 Banderol hybrid cruise missiles, at hindi bababa sa 126 na iba't ibang uri ng unmanned aerial vehicle o UAV sa rehiyon. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang mahalagang fighter jet, ipinagmalaki ng Ukraine ang tagumpay ng kanilang mga unit ng depensa sa himpapawid. Nagawa nilang pabagsakin ng 3 Banderol hybrid missiles at 72 UAV sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang mabilis na pagtugon na ito ay nakatulong ng malaki upang mabawasan ang pinsala sa mga kritikal na infrastruktura na madalas na pinupuntirya ng Russia. Gayunpaman, hindi lahat ng banta ay nagawang maharang ng depensa ng Ukraine. May 31 UAV ang nakalampas at matagumpay na tumama sa 22 magkakaibang lokasyon sa bansa, habang ang mga labi ng mga nawasak na drone ay bumagsak sa 2 magkahiwalay na lugar at nagdulot ng sunog. Kasalukuyan pang tinatasa ng mga lokal na opisyal ang kabuuang halaga ng pinsala sa mga ari-arian. Tungkol naman sa KH-59 o KH-69 tactical missile ng Russia, iniulat ng Ukraine na hindi ito umabot sa target nito dahil sa aktibong paggamit ng electronic warfare sa lugar. Ang mga advanced na sistema ng panggugulo sa signal ay naging epektibo upang ilihis ang missile mula sa orihinal nitong direksyon. Sa ngayon, patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang eksaktong lokasyon kung saan ito bumagsak. Upang maunawaan ang kahalagahan ng nawalang eroplano, mahalagang balikan natin ang kasaysayan ng MiG-29. Ito ay binuo ng Unyong Sobyet noong dekada 70 bilang tugon sa mga makabagong fighter jet ng Amerika at opisyal na pumasok sa serbisyo noong Agosto ng taong 1983. Sa kabuuan, mahigit 1,600 unit ng eroplanong ito ang nagawa at naipamahagi sa buong mundo. Ang MiG-29 ay idinisenyo partikular para sa air superiority o dominasyon sa himpapawid. Nilagyan ito ng 7 hardpoint na maaring magdala ng mga advanced na armas tulad ng R-27 medium range at R-73 short range air-to-air missiles. Bukod dito, maaari rin itong magkarga ng mga tradisyonal na bomba, rocket at karagdagang tangke ng gasolina para sa mas mahabang oras ng paglipad sa mga mapanganib na labanan. Nang magbago ang kasaysayan at maghiwalay ang Unyong Sobyet, namana ng Ukraine ang humigit kumulang 240 MiG-29 fighter jet mula sa lumang armada. Bukod sa mga orihinal na eroplanong ito, nakatanggap din ng bansa ng karagdagang supply ng parehong modelo mula sa mga bansang kasapi ng NATO mula nang magsimula ang digmaan noong taong 2022 upang mapalakas ang kanilang puwersa. Ang mga eroplanong ito ay may napakahalagang papel sa kasalukuyang digmaan ng bansa. Madalas silang ginagamit ng Ukraine upang tugisin ang mga mababang lipad na cruise missile at kamikaze drone ng Russia. Upang higit na mapalakas ang kanilang kakayahan, ilang MiG-29 ang sumailalim sa modipikasyon upang makapaglunsad ng mga modernong missile at precision-guided glide bomb na donasyon ng mga kanluraning bansa. Sa kabila ng kanilang kahusayan, malaki na ang nabawas sa puwersa ng Ukraine sa himpapawid. Ayon sa Oryx, isang kilalang open-source intelligence group na nakabase sa Netherlands, hindi bababa sa 36 na MiG-29 ng Ukraine ang kumpirmadong nawasak mula nang magsimula ang hidwaan.
Ang pagtatayang ito ay nakabatay lamang sa mga visual na ebidensya tulad ng mga larawan at video na napatunayan na naniniwala ang mga ekspertong militar na ang tunay na bilang ng mga nawasak na eroplano ay maaaring mas mataas pa kaysa sa opisyal na tala ng Oryx. Maraming insidente ng pagkasira ng eroplano ang hindi na isa sa publiko ng gobyerno o walang malinaw na larawan dahil sa mahigpit na seguridad ng militar sa panahon ng digmaan. Ang kakulangan sa malinaw at transparent na impormasyon ay bahagi ng estratehiya ng magkabilang panig. Sa pagpasok ng taong 2025, tinatayang mayroon na lamang 53 MiG, 29 ang natitira sa opisyal na inventaryo ng Ukraine. Gayunpaman, hindi tiyak kung ilan sa mga ito ang nasa maayos na kondisyon at handang lumipad para sa mga aktibong misyon. Ang kakulangan sa mga piyesa at patuloy na pag-atake sa mga airbase ay nagpapahirap sa pagpapanatili ng mga natitirang eroplano. Bukod sa MiG-29, nagsisimula na ring gumamit ang Ukraine ng iba pang mga fighter jet tulad ng F-16 mula sa Amerika at Mirage 2000 mula sa France upang palakasin ang kanilang depensa sa himpapawid. Ang pagdating ng mga makabagong eroplanong ito ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa kanilang hukbo, ngunit nangangailangan pa rin ito ng mahabang panahon para sa pagsasanay ng mga piloto at pag-aayos ng mga base militar. Nahaharap sa napakalaking panganib ang mga pilotong Ukrainian sa tuwing lumilipad sila upang harangin ang mga banta ng Russia. Kailangan nilang lumapit sa napakaikling distansya upang masiguro ang pagtama ng kanilang mga missile. Ang ganitong taktika ay naglalantad sa kanila sa mga lumilipad na labi ng sumasabog na drone o sa panganib na mapagkamalan at mabaril ng sarili nilang mga kasamahan sa lupa. Ang kamakailang pagbagsak ng MiG-29 sa Odessa ay isang malakas na paalala sa matinding hamon na kinakaharap ng depensa sa himpapawid ng Ukraine sa kasalukuyan. Habang patuloy ang labanan, ang bawat eroplano at piloto ay itinuturing na napakahalagang yaman ng bansa.